Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin ang bagyong Waning na huling namataan ng pag-asa sa 555 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Walang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Mabagal niya kumikilos pahilaga at inaasahang lalabas na rin ang PAR bukas ng umaga. Ang trough naman ng isa pang tropical depression na nasa labas ng PAR, posibleng magdala ng ulan sa Apayao at Ilocos Norte. Binabantayan din ang cloud cluster o yung kumpol ng kaulapan sa labas ng PAR. Sabi ng Pag-asa, hindi nila inaalis ang tsansa na mabuo yan bilang LPA kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Posible ring magpaulan ng localized na thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, inaasahang uulanin ang malaking bahagi ng Luzon bukas ng hapon. Sa Visayas, umaga pa lamang may pag-ulan na. Ganyan din sa Mindanao at may malawakang pang-ulan sa hapon. Posibleng makaranas ng moderate to intense rains kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, bukas ng tanghali pa lamang ay posibleng umulan kaya huwag kakalimutan ang inyong mga payong. Dagdag na sa mga benepisyaryo ng 20 piso kada kilong bigas ang mga mangingisda. Magsisimula yan sa mga fish port sa August 29 ayon sa Department of Agriculture. Batay sa kanilang datos, nasa 2.9 million na mangingisda ang pwedeng makinabang dito. Nauna na rin pinalawig ng Agriculture Department ang programa sa minimum wage earners, mga benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD at farmers at farm workers na nakalista sa registry system for basic sectors in agriculture. Inireklamo na sa Napolcom ang 3 pulis Caloocan dahil sa umunoy gawa-gawang kaso laban sa isang lalaki. 4 na araw umano siyang itinago sa presinto at hindi nalaman ng pamilya. At dahil umano sa kakahanap ng kanyang anak kahit baha, namatay ang huli dahil sa leptospirosis. Nakatutok si Rafi Tima. Linggo ng gabi, July 27, pumanaw ang 20 anyos na estudyanteng si Jello dahil sa leptospirosis. Dahil lumusong sa abot-bewang na baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin ang amang si Jason na bigla na lang daw nawala noon. Inaresto pala ang kanyang ama ng Caloocan Police dahil umano sa pagkakaray krus. Kumalat ang kwento ng pamilya ni Jello nang ibahagi ito ni Caloocan Bishop at CBCP President Cardinal Virgilio David sa kanyang Facebook page. Matapos ang 2 linggo, personal na sinamahan ni Cardinal David si Jason sa National Police Commission para ireklamo ang 3 pulis Caloocan na humuli at nagtago raw sa kanya sa presinto ng 4 na araw bago siya kasuhan ng illegal gambling. Meron kaming reklamo ng arbitrary detention sa mga pulis, perjury dahil nagsinungaling sila dun sa affidavit nila sa korte, at incriminating innocent persons, among others po. Nauna nang nag-imbestiga ang Napolcom sa kaso matapos makita ang viral post ni Cardinal David. Sa mga CCTV video na kanilang ipininisinta, lumalabas na inaresto si Jason noong July 22 dahil umano sa shoplifting. Pero hindi kinasuhan ng convenience store si Jason matapos niyang ibalik ang kinuhang bote ng pabango. Gayunman, ikinulong pa rin siya ng mga pulis. July 25, kinasuhan siya ng kasong illegal gambling dahil sa paglalaro umano ng Caray Cruz. Parang hindi naman yata tama na sa isang maliit na boteng pabango, kakasuhan mo ng illegal gambling yung tao at hindi mo aaminin na inaresto mo at dinitain mo. May part po talaga, naging kasalanan ko po yung time na yun. Pero po yun nga po, yung ginawa nila, yung nangyari na po na kinargahan po nila ako ng kaso, yun po medyo unfair po sa akin. Dati nang sinabi ng Caloocan Police na hindi sila nang-aaresto ng kung sino-sino para lang sa accomplishment. Punan ni Cardinal David, lumang kwento na ang pagkakarga ng kaso ng mga pulis para panindigan niya ang pag-aresto sa mga inosenteng tao. Naging kalakaran. So naging kultura siya. Nakakaawa ang mabubuting pulis dahil helpless sila sa ginagawa ng ilang mga kasamahan nila na nang-aabuso. Hindi pa man tapos ang investigasyon, malinaw na raw para sa Napolcom ang kaso. This is total injustice. So we really have to put a stop to it. No stone unturned. We will put an end to this culture of impunity. Tapos na. Pagod na ako sa mga ganitong storya.
Damay sa investigasyon ng station commander ng police substation na may hawak sa kaso. Mas madami pa pong involved dito kasi kasali na po yung mga investigator on case, yung mga nag-refer ditong kaso, na alaman naman nila na gawa-gawa lang yung kaso. Sa ngayon, naka-duty pa ang mga pulis na sangkot sa kaso ni Jason. Pero ayon sa NAPOLCOM, asahan na raw ang paglabas nila ng preventive suspension order oras na makompleto ang kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi raw sila titigil sa kaso ni Jason, kaya apelan nila sa mga biktima ng pang-aabuso ng mga pulis, lumantad at magsumbong na sa NAPOLCOM. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Lumala pa ang tensyon sa pagitan ng anti-government protesters at mga pulis sa Serbia matapos ang 9 na buwan. Hulikam naman ang banggaan ng cement mixer at isang car transporter sa Ukraine. Yan at iba pang balita abroad sa pagtutok ni Chino Gaston. Binabagtas ng isang cement mixer ang kalsadang ito sa Ukraine nang makasalubong ang isang car transporter. Kapwa mabilis ang takbo ng dalawa kaya bigong maiwasan ang isa't isa. Kasunod ng salpukan ay nagliyab ang transporter bago bumangga sa road guardrail. Muntik madamay kung hindi nakahinto at nakaatras ang isang kotse. Bumaba naman mula sa kotse ang isang lalaki para tulungan ang driver ng transporter. Tuluyang nilamon ng apoy ang transporter at tinupok ang 8 imported na sasakyan. Ayon sa local media, sugatan ng mga driver ng car transporter at cement mixer. Nagpapagaling sila sa ospital. Ginamitan ng tear gas at crowd control vehicles ng mga pulis sa Serbia ang mga anti-government protester na naghagis ng mga paputok at flare sa kanila. Wala pang official figures kung gaano karami ang nasugatan. Itinuturing na major escalation ang insidente sa kabi-kabilang protesta na 9 na buwan nang nagpapatuloy. Nagsimula ito sa pagkamatay ng 16 na tao matapos bumagsak ang bubong ng isang renovated railway station. Sa Spain, nagdilim na ang kalangitan dahil sa wildfire bunsod ng malakas na hangin at matinding init ng panahon. Sa ngayon, 12 major wildfire ang nararanasan doon. 7 naman ang patay. Sinlaki ng London ang mga lugar na nasunog. Aabot naman sa halos 200 ang nasawi sa Pakistan nitong Biyernes dahil sa mga insidenteng may kinalaman sa malakas na ulan. Sa Pakistani-administered Kashmir, hindi bababa sa 11 ang namatay dahil sa masamang panahon at flash floods. Mula June 26, 477 na raw ang namatay ayon sa NDMA, habang 763 ang sugatan at mahigit 1,851 na bahay ang napinsala. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Naaktuhan sa video ang umunoy pananakit sa isang bata ng isang lalaking kasintahan pala ng kanyang ina na nagtatrabaho abroad. Ang latest sa kalagayan ng bata at ang ilang problema sa paghahain ng kaso sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sinampal, tinadyakan sa ulo, binuhat sa leeg at sinikmuraan pa. Yan ang sinapit ng 6 na taong gulang na lalaki sa kamay ng boyfriend ng kanyang nanay. August 5 ito na videohan sa Barangay 175 Caloocan. Kaya ang bata iniligtas ng tiyuhin at inilipat sa bahay niya sa katabing Barangay 176. Doon ito pinuntahan kanina ng Caloocan Police, Caloocan City Social Welfare Department at barangay officials matapos mag-viral ang video ng pananakit. Pinasuri rin siya at lumabas sa medical legal na nabasag ang ngipin at nagkapasa sa labi ang bata. Kanina, galit na bumalik sa police station ang tiyuhin ng bata. Nagtaloan niya sila ng kanyang ate na nanay ng bata na tutol na makasuhan ang boyfriend. Kasalukuyan nagtatrabaho sa abroad ang ina ng bata. Napanood niyo po yung video. At first, she expressed disappointment. And then, after nun, nagbati ulit sila. Kaya yung ate ko galit sa amin na nandito kami ngayon sa police. Ayaw niya pong kasuhan yung lalaki. Dahil? Mahal niya daw po. Kasama ang barangay officials, pinuntahan namin ang inirereklamong lalaki sa kanyang bahay. Opo! Bagong gising ito nang pumayag magpa-interview at tila amoy alak ayon sa barangay. Sumuka po sa bibig ko.
Akala ko ibang tao. Pero ba't naman po ninyo sinakal, sinampal? Hindi ko sinakal na ito pag-isig ko. Niyakap ko nga. Sabi niya, Daddy. Ayun lang natin ko, Daddy. Ngayon lang anya ito nangyari at humingi na umano siya ng tawad. Matagal lang po humingi ng tawad. Yan yung nanay lang po kausapin. Ano sabi po ng nanay? Okay naman daw po kami. Hindi siya galit? Nagalit din. Hindi po siya pwedeng arestuhin muna ngayon kasi yung incident ay nangyari po noong August 5 at nag-report po sila sa amin ng August 12 which is 7 days after na po yung pangyayari. Kaya lagpas na po siya sa reglementary period natin. Ibig sabihin kailangan na magsampa ng reklamo bago ang pag-aresto. Bukas sasampahan ng lalaki ng reklamong child abuse sa piskalya. Pwede po tayo mag-refer sa mga national institution kagaya ng mental para po kung may trauma man na naiwan dun sa bata, maiayos po natin. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang nanay ng bata. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nadakip na ang dalawang suspect sa paumaril sa dalawang Japanese sa Maynila. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Japanese Embassy para tiyakin na bibigyan sila ng hustisya. Nakatutok si Mariz Umali. Mag-aalas 11 ng gabi nitong Biyernes, dead on the spot ang dalawang Japanese national matapos tambangan at malapitang barilin ng riding in tandem sa Malvar Street, Malate, Maynila. Hawak na ng Manila Police District ang dalawang suspect. Ang isa ay ang gunman na nahuli sa CCTV na nagtanggal pa raw ng face mask kaya nabunyag ang pagkakakilanlan. Ang isa ay tour guide raw na kasama ng mga biktima sa loob ng taxi. Nakita kasi natin meron tayong mga testigo at meron din tayong mga nakuha ng mga CCTV footages na magtuturo sa kanila. Nakuha na rin ng pulisya ang ginamit na getaway motorcycle ng mga suspect. Base sa CCTV na hawak ng pulisya, bumaba ng taxi ang mga biktima kasama ang tour guide, saka sila binaril at pinagnakawan. Ayon sa Manila Police District, parehong nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang dalawang biktima. Matapos ang pananambang, agad na bumuo ng Special Investigation Task Group Malvar ang mga otoridad na tinututukan mismo ng Regional at District Director para masiguro ang mabilisang paglutas sa kaso. At kabilang daw sa motibong kanilang tinitignan, Ito yung tinatawag nating target hit job. Secondary yung tinitignan nating robbery para ma-mislead nila yung pag-iimbestiga. maaga pa raw para sabihin kung may sindikato sa likod ng pamamaslang. Pero sabi ng MPD, Meron pa tayong mga hinahanap ng mga tao. Lahat ma'am nitong mga involved dito, i-account natin at sasampahan natin ang kaukulang reklamo. Base po ito sa mga ebidensya makakalap natin. posibleng ngayong araw o bukas i-inquest ang mga suspect at sasampahan ng mga reklamong robbery, homicide o murder. Nakikipag-ugnayan na raw ang MPD sa Japanese Embassy at tiniyak na hindi sila titigil hanggat hindi mabibigyan ng hustisya mga biktima. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA News Online, hinimok ng Embahada ng Japan ang kanilang mga mamamayan sa bansa na mag-ingat kasunod ng robbery incident na kinasangkutan ng dalawa nilang kababayan. Nagpaabot din sila ng pakikiramay at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil sa insidente. Nagbigay na rin daw sila ng suporta sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Nag-abot ng pakikiramay si Manila City Mayor Isko Moreno sa mga pamilya ng mga biktima at nangakong bibigyan sila ng hustisya. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa PNP at ibang ahensya upang mapanagot ang mga may sala at mapanatili ang kapayapaan sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang solar pump irrigation project sa Ormoc, Leyte. Layo ng proyekto na makapagpatubig sa 100 ektaryang sakahan sa pamagitan ng solar energy. Mahigit 70 magsasaka ang tinatayang makikinabang sa proyekto at hindi na mangangailangan ng diesel-powered motor pumps para sa irigasyon. Namahagi rin ng Pangulo na mahigit 100 ambulansya na mapupunta sa iba't ibang bayan at lungsod sa Western Visayas. Nagpunta rin ang Pangulo sa Tacloban City. Doon, kinamusta niya kung naipatutupad ang zero balance billing sa Eastern Visayas Medical Center. Tila part of the Legazpi fam na si Ashley Ortega nakasama sa surprise para sa birthday ng mommy ng kanyang boyfriend na si Mavi Legazpi. Nag-post pa siya ng photos nila ni Carmina Villaruel. Makichika kay Athena Imperial. Present si Ashley Ortega kagabi sa 50th birthday celebration ni Carmina Villaruel, ang mommy ng boyfriend niyang si Mavi Legazpi.
At sa photos ng online birthday greeting ni Ashley, kita ang closeness nilang dalawa. Ashley shared na matagal na niyang alam ang surprise party organized by the twins Mavi and Cassie. Mavi and Cassie, they're good at planning rin naman. Siguro naging ambag ko sa party, kumanta lang ako. Naging karaoke night kasi yun. Favorite part ni Ashley sa intimate celebration ang sweet message and gestures ni Zoren Legaspi para kay Carmina. Na-touch ako sa sinabi ni Tito Zoren na parang even though matagal na sila together, parang each day na-experience pa rin yung feeling na na-in-love siya kay Tita Carmina. Busy ngayon si Ashley sa upcoming movie and TV series projects, including a thriller series with Kapuso couple Elle Villanueva and Derek Monasterio. It's a nice thriller show kasi makakita kayo ng, of course, ibang Ashley dito. Tapos makikita nyo rin kung ano yung mga parang pagbabago sa buhay namin. On cam, syempre, iba na rin kami rito. Dahil sa series, posibleng matagalan bago maulit ni Elle at Derek ang kanilang trip abroad last month. That was 5 days. 5 days ba yun? Super saya. Hindi ko in-expect na mag-e-enjoy ako na gusto ko siyang balik-balikan every year. Tumakbo kami doon. Tapos pumunta kami sa isang neighborhood na parang ang gaganda ng mga houses, ang ganda ng mga roads. Ang pinaka na-enjoy ng couple, food trip at shopping. The food, lahat healthy. Tapos flavorful. And the coffee na hinahanap-hanap namin hanggang ngayon. Shopping. Shopping talaga. Sa totoo lang, kasi sobrang mura talaga eh. Imagine pag magpapabibili ka ng coat na ready to wear, i-fit pa nila sa'yo on the spot tapos makukuha mo sa same day. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa 4 na sulok ng silid-aralan, hindi lang basta natututo ang mga mag-aaral, kundi nahuhubog din ang kanilang mga pangarap. Kaya naman mahalaga sa GMA Kapuso Foundation na manatiling maayos ang mga classroom. Ilang pinagawa natin noon sa Pililla Rizal, ang pinatibay pa natin matapos masira ng ilang nagdaang bagyo. Para kay Teacher Rosalie, hindi lang trabaho ang pagiging guro sa Malaya Elementary School sa Pililla Rizal. Isa itong tungkulin na nagpapasaya rin sa kanya, lalo kapag may natututunan ang kanyang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. So nung ako'y naging SPED teacher, dito ko naranasan masarap magturo. Lalo na pag nagtuturo na kami ng tinuturuan ko sila na sila ay mabuhay ng kanila. Pero may hamong hinarap ang paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Binaha kasi ang ilang silid-aralan nito ng bagyong Enteng noong nakaraang taon. Pareho ito sa sinapit ng paaralan nang humagupit ang Super Typhoon Ondoy noong 2009. Nakapagpatayon tayo noon ng mga bagong Kapuso classrooms sa Malaya Elementary School pero hindi nga nakaligtas sa bagyong Enteng. Kaya sa ilalim ng Kapuso School Development Project, pinaayos at mas pinatibay natin ang 7 silid-aralan. Talagang gumagawa ang GMA Kapuso Foundation ng earthquake resistant at saka yung malakas na hangin, hindi agad-agad nadadala yung mga roofs. Pinaganda rin natin ang comfort rooms sa bawat classroom. Pinalitan natin lahat ng mga toilet bowls at saka yung mga lavatories. Kaya mas convenient nilagyan natin ng countertop para hindi siya basta-basta matanggal doon sa wall. Meron ding bagong armchairs, teacher's desk at smart TV. At namahagi tayo ng bigas, pagkain para sa mga mag-aaral. At sa mga nais naman tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Pinuna ng gobernador ng Oriental Mindoro ang kalidad ng 9 na dike ng probinsya na nasira nito lang Hulyo. Pinaimbestigahan na yan at tinanggal na sa pwesto ang project engineer at iba bang tagapagbantay ng mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan noong Hulyo, isa-isang gumuho ang ilang bahagi ng siyam na dike sa Oriental Mindoro na pawang mga flood control project. Isa rito ang 380-meter dike sa bayan ng Bungabong na gawa ng SunWest Inc. sa halagang 217 million pesos. 217 million ang cost nito, 380 meters ang haba. I-divide mo yon, umaabot ng 561,000 per meter ang cost. May iba pang puna si Governor Bons Dolor. Paano nga naman daw hindi guguho yung dike? Substandard na nga raw yung pagkakagawa. Substandard pa yung mga materyales na ginamit. Tulad ng mga bakal na ito na napakanipis raw. Sa halip na 16 mm, 12 mm lang ang ginamit. Meron ba naman flood mitigation project, 12 mm design? Dapat anong size? 16 ang pinaka-minimum. The bigger the bakal, pagtibay. Manipis pa raw ang semento at di man lang nilagyan ng kawing o dawel para hindi agad ito mabiyak. Walang dawel? Hindi, Gop. Hindi. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo niyan, pinagdudugtong para hindi naghihiwalay. Tama naman po. Common sense ang tawag ko dyan. Hindi kinakailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Ayon sa data ng Department of Public Works and Highways o DPWH, 3 dike ang ipinatayo sa Bungabong sa halagang 651 million pesos. Kapansin-pansin na halos magkakapresyo ang bawat isang dike, tig 217 million pesos kada isa at ilang daang piso lang ang diferensya sa presyo. Pero sabi ni Governor Dolor, hindi naman daw flood-prone area ang Bungabong. Dagdag niya, sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro, nasa 1.9 billion pesos ang kabuuang project cost ng 9 na gumuhong dike noong nakaraang Hulyo lang. 6 sa 9 na dikeng ito, SunWest Inc. ang kontraktor at isa naman ang St. Timothy Construction Corporation ayon kay Governor Dolor. Kung may kontratista ditong pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspinde, dapat ito tama na, wag nang bibigyan ulit ng proyekto. Doon sa 9 projects, nakita ko sa report ng DPWH, 6 na project, iisang kontratista. There are only 4 contractors doon sa 9 na projects. 6 doon sa 9 na nasira, isang contractor lang gumawa, SunWest. Yung isa, yung St. Timothy. Kasamang SunWest at St. Timothy Construction sa 15 construction company na binanggit ni Pangulong Marcos na naka-corner ng 20% ng flood control projects sa buong bansa. Hinihingi pa namin ang kanilang pahayag. Paliwanag naman ni DPWH Regional Director Gerald Pacanan, sa dami ng mga proyekto, hindi niya nababantayan lahat. Pero pinaiimbestigahan na ngayon at tinanggal na sa pwesto ang project engineer at iba pang tagapagbantay ng mga proyekto. Pinapaimbestigahan ko na po yan. Hindi po kami naghugas kamay, but ipapaimbestigahan na namin ito at ipa-implement namin kung anong dapat ipa-implement. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Naibalik na sa Pilipinas ang mahigit 100 Pilipinong sapilitang pinagtrabaho sa mga scam hub sa Laos at Myanmar. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, ilan sa kanila ay tumakas habang ang iba ay ni-rescue. Dagdag pa ng konseho, online na recruit ang mga biktima at pinangakuan ng magandang trabahong may malaking sahod at mga benepisyo. Mula po nitong Enero, 629 na mga Pilipinong hinihinalang biktima ng human trafficking ang pinauwi na sa bansa mula po sa Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand ayon sa Department of Foreign Affairs. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pamahalaan sa mga illegal recruiter. More than 1 billion views and counting ang nakuha ng Encantado Chronicles Sangre across all platforms in just 2 months. At wag nang bibitiw dahil susunod na sa 24 oras ang laban ng mga diwata na dinala sa mundo ng mga tao. Mababawi na kaya ni Sangre Perena ang brilyante ng apoy? Nakaabang din ako dyan. Makichika kay Aubrey Carampel. Ukay-ukay fits at snakeskin boots na sinamahan ng lakas ng loob. Gaya ng apoy, naglalagablab ang angas ni Sangre Perena nang makaharap ang mga dumukot sa fake tera. Sa TikTok, ipinasili pa ni Glyza De Castro ang behind the scene ng maaksyong eksenang
proud na ginawa niya. Pero di riyan nagtatapos ang hamon kay Perena sa kanyang paghahanap sa hadiyang si Tera. Tita Perena. On fire rin si Ashley Perena nang i-rescue si Tera sa mga alagad ni Mitena. Hindi ganyan ang wastong paggamit ng brilyante. Ako ang iyong kalabanin. Huwag ang aking hadiah. Ang fighting skills ni Glyza umani ng paghanga mula sa Encantadix. Bakit naparito ang utosan ng reyna-reynahan ng Encantadia? Ang isa sa mga aamangan, mababawi na kaya ni Perena ang kanyang brilyante ng apoy kay Olgana? Inuutusan ko ang brilyante ng apoy na bumalik ka sa tunay mong Panginoon! At tatapak na kaya sa Encantadia ang sinasabing tagapagligtas? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Bida ngayong araw ang mga Aspin, yung asong Pinoy, dahil pinagdiriwang ang National Aspin Day. Mga kapuso, hindi lang sila man's best friend. Nagbibigay rin ng saya at pantanggal stress sa kanilang fur parrots. May mga Aspin kasing hindi lang daw loyal at matalino. Talented din, ha? Tingnan nga. Let's just fade away. Never rise. I don't wanna be cruel. Oh, vicious. I'm not asking for forgiveness. Yan ang asong si Phoebe. Na-feel makipag-duet kasama ang kanyang ate. Nakakapagsalita nga lang siguro parang kaya pang bumirit sa videoke. Talented din ang pet ng fur mommy na si Michelle. Dahil ang kanyang alaga, kanya rin daw dance partner. Hindi naman papahuli, mga kapuso, ang alaga ni Jelay sa fur baby ni Heart Evangelista na si Panda. Pausyonista din kasi ang aso ni Jelay na excited pang isuot ang kanyang favorite OOTD. May OOTD. Pinatunayan din ang asong si Blanca na hindi siya basta-bastang mabubuyo pagdating sa treats, na minamanilang ang paghahanap kahit saang kamay itago. Ang fur baby na ito naman, kayang makipagsabayan sa aktingan o yung mga emote. Pag pinagalitan, ang galing-galing magpaawa. Can't resist din ang cuteness ni Putot na sobrang clingy at lambing. Ang mga gaya nilang uri ng aso, patunay na wala sa breed ang husay ng alaga. Sang-ayon. Pero ayon, mga kapuso, sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, mga Aspin pa rin ang halos lakat ng kaso ng mga asong napapaulat sa kanilang minaltrato, kahit na ito po ay labag sa batas. Naku, hindi maganda yan. Ika nga, every dog deserves to be loved. Pero sa totoo lang, nainggit ako sa kanila. Bakit naman? Kasi sila merong National Aspin Day. Have you heard of National Newscasters Day? O, takot tayo nga, wala tayong ganong klase eh. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.